I already abandoned yung special perks and privileges na masarap talaga maging mayor noong 2019. Nung sinasabi na sa akin, Mayor, ito yung mga matatanggap mo, ito yung mga porsyento mo, ito yung mga pwede mong kunin sa basura. Napakasarap po pala niyan. Millions and millions of pesos. Pero ang tanong natin, is it the right thing to do? Tama po ba yan? Nagagawin ho natin yan. And who's going to suffer? Sino magsasuffer later on? Pag tuloy-tuloy ho yung ganyang, ano ho yung tawag nila dyan? Kalakaran. Sino magsasuffer? 5 years from now, 10 years from now, these children will suffer. Sila ho lahat, mahihirapan. Pati rin ho kayo, mahihirapan din. Kasi yung inyong mayor, napaka-corrupt. Pero your mayor decided to pursue good governance. At tuloy-tuloy, kaya lang napakahirap ho. No? Lalo-lalo na ngayon na kinakalabang ko po yung mga malalakas, very powerful na politician sa national government. Dahil hindi na tayo pwedeng tumahimik. Sobra na. Isipin nyo, sobrang-sobra na. Siguro nagtataka kayo, bakit hindi lang Baguio? Mag-concentrate ka lang sa Baguio. I cannot. Kasi Baguio City is becoming the model of good governance in the city. Tinitingnan na ho tayo ng ibang mga syudad at mga ibang munisipyo na, Mayor, ipaglaban mo kami, hindi kami makapagsalita. Ano? Hindi kami makapagsalita. Unang-una, tinatakot nila na pag magsasalita raw kami, mawawalan ng tubig yung mga gripo namin. Kaya pwede bang ikaw magsalita? Because if there's something that will happen in our country, apektado rin tayo rito sa syudad ng Baguio. Kaya kailangan lumaban tayo. Hindi lang natin tinitingnan ng Baguio, kundi tinitingnan din natin yung bansa ngayon. No? Isipin nyo, hindi lang pala milyon yung nalaman ko pala. Yung mga impormasyon na binigay sa akin mismo ng mga tao sa loob ng Kongreso, hindi lang ho pala milyon ang ninanakaw. Kundi bilyon-bilyon taon-taon. Sa sobrang takaw nila, wala pa silang hesitation na bumili ng mga mamahaling lugar. Akala mo walang sisita sa kanila. No? They are so bold, they're so brave, they're so courageous, na mamimili pa sila ng mga mahal na mansion dyan sa Paris, France, dumpat sa 10-bedroom mansions sa mga napakamahal na distrito sa Paris, France. No? Hindi pa yan. No? Mga ibang mga pag-aaring napakamahal sa buong bansa, pinagbibili na nila lahat. No? Sama-sama sila. No? Ngayon, tatahimik na lang ho ba tayo? Hindi tayo iimik? Kasi anyway, kalakaran naman yan. Anyway, binibigyan naman tayo ng 5,000 pesos, okay na tayo, ayuda. Okay na tayo. Okay, sige, nakawin nyo na yung mga bilyon-bilyon na yan. Okay lang sa amin yan, basta bigyan nyo kami ng ayuda. Ang good governance ho ba, nakasama ho ba dyan yung ayuda? Huh? Kung titingnan nyo ho yung good governance, ano ho yung mga principles ho niyan? Efficiency, effectiveness, transparency, accountability, citizens' participation, inclusiveness, rule of law, respect for human rights, authentic leadership. Hinahanap ko po yung ayuda, hindi ko po makita. First time in the history of Baguio City na bumabaha ho ang pera rito ngayon. Bumabaha para ibenta nyo yung inyong mga boto. In the same manner na bumabaha din para sirain kaming nagtataguyod ng good governance. Dahil inilalabas po namin itong mga dumi nila. No? Alam niyo ho, pag nagnanakaw ka ng 1 billion pesos a year, that would translate to 2.7 million a day. Pero hindi lang ho bilyon ang kanilang ninanakaw. Hindi lang ho 1 bilyon, 2 bilyon, 3 bilyon, 4 na bilyon, 5 bilyon. Paano nila ginagawa? Katulad yung rock netting na yan. Yung mga nakikita nyo dyan sa bundok kayo na nakabalot ng mga bakal. 25
pesos. Ang totoong presyo lang niyan is 2 to 3,000 pesos per square meter. Mas mahal pa doon sa mga lupa ninyo. No? 25,000 pesos. Tingnan mo, is 1 square meter. No? Katulad yung nilagay dyan sa kalsada na ilaw. No? Ang presyo niya sa kontrata, 11,780 pesos. 11,720 pesos. When in fact, ang presyo lang yan is 1,350 plus 200 na installation plus 246 na tax, 1,800. Ibig sabihin, 9,900 ang ninanakaw nila. Bawat piraso, bilangin nyo lahat yung mga piraso nandyan sa Quezon Road, sa Marcos Highway, sa Cannon Road, lahat yan. Millions and millions ho yan. Hindi pa sila nagsawa, sana sa gitna lang nila lalagyan. 10 meters sana, international standard, ginawa nilang 5 meters. Ginawa pa nilang 2.5 meters para mas maraming bilhin. Hindi pa yan, nilagyan pa nila sa kaliwa, nilagyan pa nila sa kanan. How many pieces were bought? 7 million in Mindanao, 7 million in Visayas, 10 million in Luzon, 24 million pieces times 9,900, that's 237 billion pesos na pinaghati-hatian nila. No? At yan yung ngayon yung mga binibigay nila sa inyo, tuwan-tawa kayo, na nakatanggap kayo ng 500, 1,000, pero ninakawan pala kayo ng bilyong piso, pero let us wake up, Apo. Let us wake up. Meron na naman silang ginawa. No? Ngayon, pinahinto na lahat ni Secretary Bunuan nung in-interview siya ni Ted Filon. Sabi ni Ted Filon, bakit ito itong ganito? Rock netting, bakit itong ganito yung presyo nito? Sabi ni Mayor Magalong, ganito. Tapos maya-maya, sinabi na naman niya, paano itong cat's eye? Sabi ni Mayor Magalong, itong presyo nito. Anong salita ni Secretary Bunuan? Oo, nga yan nga, totoo nga yan. Exorbitant yan, kaya pinahinto ko na yan lahat. Paano itong mga roadside barrier? Nakita niyo ba yung yellow barrier ho sa nakalagay sa kalsada? Ang presyo ho nun is 121,330 isang metro. Ang totoong presyo lang yan is $255. So in short, $255, 14,000 pesos. Sabihin na natin, lagyan na natin ng logistics, lagyan na natin ng taxes, 20,000. Ibig mo sabihin, sa isang metro, ang kinikita pala nilang kickback, 100,000 pesos. Sa isang kilometro, 1,000 kilometers, 1,000 meters, ilang hundreds and hundreds of kilometers na nilagyan sa buong bansa. Yan po yung mga perang, mga taxes na binayaran ho natin. Diyan ho galing lahat yan. Pati ho yung mga ayudang pinibibigay ni ho nila na para iparamdam sa inyo, may utang na loob kayo sa amin. Actually ho yan yung mga taxes ho na binayaran nyo, dugo at pawis na pinaghirapan ninyo. Pero kung gastusin nila, ipamigay nila lahat, akala mo kanila. Alam niyo ho yung yellow barrier na yan, dapat palikulang ho lalagyan, pati diretsyo nilagyan ho nila. Pumunta ho kayo sa Marcos Highway, pati diretsyo nilagyan nila. Ngayon ho, pinahinto na ho lahat yan ni Secretary Bunuan. Pero meron tuloy-tuloy pa rin na nakikita ko ngayon na uli na pinagkakakitaan nila. Yung solar lights. Nandyan ho ngayon yung mga solar lights. Alam niyo ho ba magkano presyo ng solar lights? 157,982 pesos. Ang presyo ho niyan is 40 to 46,000 pesos per pole lang. Ibig sabihin, sa bawat poste, ang ibinubulsa pala nila mga 110,000 pesos. Yan po yung mga taxes uli na pinaghirapan ho natin, lahat tayo. Ngayon, pipikit na lang tayo, ay bigyan nyo kami ng ayuda, iboboto ka namin. Ganun na lang ho ba tayo mag-isip sa Baguio? Kakaiba ho tayo sa Baguio. Please, for the sake of our children, dagida apo tayo apo, let us fight for what is right. Huwag tayong padadala. Please. This is the legacy that we can pass on to the next generation. Grabe apo, untold, unbelievable. No?
I was just talking to Mr. Ramon Ang. Ramon Ang of San Miguel. Sabi niya, galing ko lang sa Malaysia. I was talking to some of the businessmen there. I was inviting them to come to Baguio, to the Philippines to invest. Sabi nila, we don't want to invest in your country because there's so much corruption. Huh? At ang tanong sa kanya is, what is happening to your what is happening to your country? See? Nakakalungkot isipin, no? Ganun na ang tingin sa atin. Kung nagtataka kayo, sino sa mga senator ang nagsasalita tungkol sa corruption? Can you give me a name, please? Sino sa mga congressman ang nagsasalita tungkol sa corruption? Pwede pa, si Marcoleta. Pwede pa, di ba? Congressman Marcoleta, sino pa? Si Brother Yadi Villanueva. Siguro meron pa, Sibak, pwede, meron pa. Sa mga governor, meron ba kayo naririnig na nagsasalita? Sa mga mayor, sinong nagsasalita? Sino pa ho? Vico Soto, di ba? Crisel Lagman of Albay. Pero anong nangyayari sa amin ngayon? So much money is being poured to destroy us. No? Baliwala lang doon sa mga nagnakaw yon, yung malilit. Barya lang sa kanila yon. No? Para lang manira lang. Katulad yung ginagawa ni rito sa Baguio, nag-hire sila ng mga taxi drivers. Matagal na pala nilang hinire yung mga taxi drivers. Sabi nung isang nakuha natin na isang kakausap natin taxi driver. Pati senior citizen. Kinutsaban na rin nila. Pati bata na rin, tinuruan na rin nila magbigay ng fake news. Senior high at junior high. Ganun na ka-immoral ang sistema. No? Are we not a character city? Di ba? Ang sabi nung taxi driver, pagsakay, scripted, sustained, deliberate. Ma'am, kumusta ho? Anong tingin nyo sa election dito sa Baguio? Ay, yan ho, kay Magalong ho yan, ho, yung good taste. Kay Magalong po yung Parkway, kay Magalong ho yung, yung mga taxi na yan, kay Magalong ho yan. Alam niyo ho, yung mga taxi na binabanggit, 2018, inapprovean na po yan. Alam ho ng mga ating mga councilor dito, 2018, it was approved. Hindi pa ako mayor ninyo. No? It was approved by the Traffic Management Working Task Force. No? Well represented po yung ating local government by the head of the Committee on Transportation. No? I know nothing about taxi business. Yung Parkway, mismo ho, sabi ni Attorney Ed Avila, wala akong pakialam mo si Magalong dito sa Parkway because he is the chief legal of Parkway. It is owned by Mr. Fernando Chong. And it is also owned by the doctors. Finally, good taste. Ngayon, lumalabas ngayon yung chismis, tinutukan ko raw yung baril yung may-ari ng good taste. No? Kung kasama ba ako, nabili ko yung good taste, tututukan ko ba siya ng baril? Pangalawa, totoo ba yun? Mabuti na lang, meron pala kaming video. So nangyari. At kitang-kita doon talaga, pinakita ko na sa ibang mga media. Alam niyo kung anong nangyari noong March 14, naabutan ko siya doon sa likod ng City Hall. At ang sinabi ko sa kanya, alam mo, attorney, all you have to do is tell the truth. Ganun lang ho, sinabi ko sa kanya. Tell the truth. Bakit niyo ako dinadamay dyan sa business niyo? No? I do not know your family. I do not know your father. I never transacted business with you. Bakit niyo ko dinadamay niya? Bakit pag tuwing tatanungin yung mga tao mo, kay Magalong ba to? Ang sasagot ng mga tao mo, no comment? No? Tama ba yon? Kaya nasigaw-sigawan ko siya. At the end, umalis ako, na galit ako. At sinabi ko sa kanya, you know, I've been fighting for you, kayong mga bata. You know? And that's the reason why I am under threat now. Tinuturo ko yung baril.
ng tao ko doon sa likod ko. Kasi sabi ko sa kanya, dali mo na lang yung baril dito sa likod. Para at least kung ako'y may banatan man lang ako, at least makalaban man lang ako ng kahit kaunti. I do not fear for my life, but I fear for the life of my wife, my family. Paano ko sumakay sila? At binanatan na lang ako dyan. Ganyan ho, kahirap ang pakikipaglaban ho sa korupsyon. No? Gagawan nila lahat ng kasinungalingan, ng intriga, para sirain ho kami. Pati ho itong mga kasama kong counselor, pinalabas ho nila na tag-1 million pa ho natanggap nila. Para lang ma-approvean yung market modernization, ma-approvean ho yung mobility na sinatawag na dumadaan naman ho sa tamang proseso yan at hindi naman yung mayor ang nag-a-approve yan, kundi the members of the city council. Matindi po yung laban natin. Kami po ay handang. Handa po kaming mamatay para sa bayan nato. I fought in Abra. I was wounded in Abra. I was surrounded in 1985 by the NPAs for 3 days in Tinok, Ifugao. Nung inatake yung Lagawi in 1988, I was sent there to reinforce the soldiers. I fought the Abu Sayyaf in 2005. In 2006, I was supposed to be deliberated to be promoted to general, but because of the Garciliano tape, we decided to join the rebellion. Talo ho kami doon, nakulong ho kami lahat. But we believe it is the right thing to do. Mama Sapano, it's also the right thing to do. Maski na kailangan i-whitewash mo yan. Ang order, i-whitewash mo, Magalong. Pwede ka na maging chief PNP. Is it the right thing to do? So I told the truth about it. Albayaldet case, with all the threats that I received, sitting chief PNP, I had to tell the truth that he was involved in a drug anomaly. Nawawala yung 220 plus na kilograms na shabu. Please, don't allow it to happen here in the city of Baguio. And before I end, if you notice kung matatandaan nyo, no, malagip yung apukat, during my first term and second term, I never asked people to vote for me. Never, never, never. In the same manner that this, running for my third term, I will not also vote and ask you to vote for me. No? But I'm asking you to choose the right leader for the city of Baguio. And second, amuyo mo't siguro nga agbalbaliw ti panahon tatta. A lot of things are changing. We have all these challenges on climate change, you know? Yung ating carrying capacity, yung urban decay na nangyayari sa atin. We have a lot of things to do and we need progressive thinkers, fresh ideas. You know? We cannot always be traditional all the time na ang tiniisip na lang numakon, ay, hindi ko kapartido, kukontrahin ko yung proposal niya maski naniniwala ako. That is a very traditional way. That has changed. And that is actually the strength of the city of Baguio. You know? So let's give them, our good governance team, a big chance. Dagitoy new faces. Dagitoy new and young people, young leaders. And finally, we need also our elders to coach them. And so, if I may introduce each one of them. Apo or Junior Cup, please join us here. Come on.